Tahimik na nakaupo si Stephanie sa labas ng opisina habang mahigpit na yakap ang lumang folder na naglalaman ng kanyang resume. Halos magdikit na ang kanyang mga daliri sa sobrang kaba. Ilang beses na siyang tinanggihan sa iba't ibang kumpanya. Hindi dahil kulang siya sa kakayahan, kundi dahil sa isang bagay na hindi na niya mababago, ang kanyang nakaraan. 27 taong gulang pa lang siya, ngunit tila ilang dekada na ang bigat na pasa niya. Payat ang kanyang pangangatawan, maiksi ang makapal niyang buhok, at nakasuot lamang ng maluwag na polo at kupas na pantalon. Sa unang tingin ay mapagkakamalan siyang estudyante sa kolehiyo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila matagal nang nawala ng pag-asa. "Stephanie Farah?" Napatingala siya nang marinig ang pagtawag. "Opo, pwede ka nang pumasok." Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob ay nakaupo ang Deputy Director na si Mr. Larson. Isang lalaking nasa 50 na may seryoso at striktong mukha. Hindi man lang itong ngumiti habang binabasa ang mga dokumento ni Stephanie. "Ikaw ang nag-a-apply bilang janitress?" "Opo, sir." "Tapos ka ng economics?" "Opo." Napaangat ang kilay ng lalaki. "Kung ganun, bakit paglilinis ang ina-applyan mo?" Sandaling natahimik si Stephanie. "Dahil yun lang po ang tumatanggap sa akin." Tahimik na ibinaba ni Mr. Larson ng papeles. "May criminal record ka ba?" Parang tumigil ang oras. Ilang segundo munang hindi nakapagsalita si Stephanie bago dahan-dahang tumango. "Meron po." "Ano?" "Out on parole na po ako." Mabigat na napabuntong hininga si Mr. Larson. "Alam mo bang mahigpit ang kumpanya namin pagdating sa background check?" "Alam ko po." "Bakit hindi mo sinabi agad?" "Alam ko pong malalaman din ninyo." Tumango ang matanda. "Kaya gusto mong manggaling mismo sa akin?" Hindi alam ni Stephanie kung ilang segundo silang parehong natahimik. Sanay na siyang makita ang pagbabago ng ekspresyon ng mga tao kapag nalalaman nila ang kanyang nakaraan. Mula sa paggalang ay nagiging pagdududa. Mula sa pag-asa ay nagiging pagtanggi. Muli na naman ba siyang uuwi na walang trabaho? Sakto naman bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nasa 50 taong gulang. Maayos ang suot nitong navy blue na suit. May bahagyang uban sa sentido. Ngunit lalo lamang yung nagbigay rito ng karisma. Malawak ang kanyang balikat at kalmado ang bawat kilos. "Frank!" Agad na tumayo si Mr. Larson. "Akala ko dinala mo na ang anak mo para ipakilala sa amin." Nakangiting biro ng bagong dating. Napailing si Larson. "Hindi po, applicant lang po ito." Napatingin ng lalaki kay Stephanie. "Anong posisyon?" Janitress." May opening pa pala tayo." Opo sir. Di hired." Natigilan ng lahat. Maging si Stephanie ay napatingin sa kanya. Sir," alanganing sabi ni Larson. "May criminal record po siya." Napatingin ang direktor kay Larson bago bahagyang napangiti. "Talaga?" "Opo. Ikaw nga dating nakulong ng 15 araw dahil sa gulo nung kabataan mo." Namula si Larson. Iba naman ho yun sir. Nakulong ka pa rin." Napakamot ito sa ulo habang ang direktor ay napatawa. "Ang mahalaga, nagbago ang tao." Pagkatapos ay tumingin siya kay Stephanie. "Welcome sa kumpanya." Hindi makapaniwala si Stephanie. "Salamat po." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong hindi siya hinusgahan base sa kanyang nakaraan. Kinabukasan ay nagsimula na siyang magtrabaho. Hindi man siya nakapagsuot ng magarang uniform, buong puso niyang nilinis ang bawat opisina. Ngunit hindi nagtagal ay kumalat ang balita. Galing daw sa kulungan. "Ay, nakakatakot. Bantayan niyo ang mga gamit niyo." Naririnig ni Stephanie ang mga bulungan habang siya'y nagwawalis. Kapag aalis siya sa isang opisina, agad sinusuri ng mga empleyado ang kanilang bag at cellphone. May ilan pang pasimpleng binibilang ang laman ng kanilang pitaka. Masakit, pero hindi na bago yun. Mas pinili niyang manahimik. Kung may gusto siyang patunayan, hindi yun sa pamamagitan ng salita, kundi ng trabaho. Sa lahat ng empleyado, iisa lamang ang hindi umiwas sa kanya. Si Emma.
isang batang empleyadong bagong pasok din sa kumpanya. Ate Stephanie, bakit? May asawa ka na ba? Napangiti si Stephanie. Dati? Anak? Meron. Nasa na sila? Sandaling natigilan sa Stephanie. Nasa ibang lugar. Hindi na nagtanong pa si Emma. Sa halip ay ngumiti na lamang ito. Okay lang po, basta mabait kayo. Napangiti sa Stephanie. Napakasimpleng salita, ngunit matagal na niyang hindi naririnig yon. Isang hapon, habang siya ay naglilinis, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang panahong wala pa siyang iniindang sakit. Lumaki siyang may isang matalik na kaibigan, si Edith. Halos magkasabay silang lumaki. Magkasabay pumasok sa paaralan. Magkasabay umuwi, magkasabay mangarap. Kung mahina si Stephanie, si Edith ang lumalaban para sa kanya. Kung may problema siya sa klase, si Edith ang unang tumutulong. Akala niya noon habang buhay silang magiging parang magkapatid. Ngunit may isang taong dumating na tuluyang nagpabago sa lahat. Sa isang athletic competition ay nakilala niya si Kyle. Matangkad, gwapo at atleta rin. Sa unang pagkikita pa lamang ay tila may kakaibang koneksyon na agad silang naramdaman. Palagi na silang nakikita, palagi siyang sinusundo, binibigyan ng bulaklak. At sa bawat titig ni Kyle, nararamdaman niyang siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Unti-unti siyang nahulog sa pag-ibig. Hindi nagtagal ay ipinakilala niya si Kyle sa pinakamamahal niyang kaibigan. Edith, nandito na si Kyle? Masayang ngumiti sa Stephanie habang papalapit ang binata. Love, siyang best friend ko. Iniabot ni Kyle ang kanyang kamay. Finally, ang dami ko nang naririnig tungkol sa'yo. Ngumiti si Edith habang nakikipagkamay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may unti-unting sumisibol na damdaming hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Habang nakatingin siya kay Kyle at habang nakikita niyang masayang-masaya si Stephanie, isang mapait na tanong ang sumagi sa kanyang isip. Bakit siya? Hindi ako. Mula sa araw na yon, hindi na lamang pagkakaibigan ang namagitan sa kanilang tatlo. Tahimik na ring isinilang ang inggit na kalaunan ay sisira sa maraming buhay. Hindi alam ni Stephanie na ang simpleng tanong na bumabagabag sa isip ni Edith ay unti-unti nang magiging lason sa kanilang pagkakaibigan. Mula nang makilala nito si Kyle, hindi na naging pareho ang lahat. Sa umpisa ay pilit pa rin itinago ni Edith ang kanyang nararamdaman. Palagi pa rin siyang nakangiti kapag magkasama silang tatlo. Kapag nagde-date sina Stephanie at Kyle, madalas pa siyang sumasama. Ngunit sa bawat pagkakataong nakikita niyang magkahawak kamay ang dalawa, parang may kung anong sumisikip sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sina Stephanie at Edith sa kanilang paboritong coffee shop, napansin ni Stephanie na tila may iniisip ang kanyang kaibigan. Edith, okay ka lang ba? Napilitan ngumiti ang babae. Oo naman. Sigurado ka? Pagod lang siguro. Hindi na siya kinulit pa ni Stephanie. Hindi nito alam na ang taong itinuturing niyang parang kapatid ay araw-araw nang nakikipaglaban sa sariling damdamin. Lumipas ang mga buwan at sabay silang nagtapos ng high school. Pareho silang nag-enroll sa kursong economics. Nung una, si Edith pa rin ang inaasahang magiging pinakamahusay sa kanilang dalawa. Kilala ito bilang matalino at mabilis matuto. Ngunit habang tumatagal, tila ibang Stephanie ang unti-unting lumilitaw. Mas naging porsigido siya, mas naging masipag, at higit sa lahat, natuklasan niya ang talento niya sa accounting at economics. Nang lumabas ang unang ranking ng kanilang klase, naggulat ang lahat. Si Stephanie ang top 1. Habang si Edith ay nasa ibabang bahagi ng listahan. Hindi yun matanggap ni Edith. Bakit parang lahat ng gusto mo napupunta sa'yo? Mahina niyang bulong habang nakatingin sa listahan ng grades. Hindi yun narinig ni Stephanie. Masaya lamang itong lumapit. Edith, nakapasa rin tayo pareho? Ngumiti naman ito. Pero pilit lamang. Sa loob-loob niya, hindi sapat na pumasa lang ako. Samantala, lalong tumibay ang relasyon ni Stephanie at Kyle. Halos araw-araw silang magkasama. Pagkatapos ng klase, sinusundo siya ni Kyle. Kapag may running competition sa Stephanie, si Kyle ang unang sumisigaw sa gilid ng truck.
Bilisan mo, Steph! Kaya mo yan! At sa tuwing tatawid siya sa finish line, si Kyle ang unang yumayakap sa kanya. Pakiramdam na Stephanie noon ay wala nang hihigit pa sa kaligayahang kanyang nararanasan. Makalipas ang ilang buwan ay nagpasya silang magsama sa iisang apartment. Nang malaman yon ng kanilang mga magulang, halos maggulo ang magkabilang pamilya. Napakabata pa ninyo! Galit na sabi ng ama ni Stephanie. Hindi pa kayo kasal! Ngunit matatag ang kanilang desisyon. Mahal namin ang isa't isa. Ito ang gusto naming buhay. Sa huli ay pumayag din ang kanilang mga magulang. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan niyong magpakasal. At doon nagsimula ang paghahanda para sa kanilang kasal. Habang abala ang lahat sa wedding preparations, lalo namang nalugmok si Edith. Unti-unti siyang nalulong sa alak. Nagpapalit-palit siya ng nobyo. Madalas na siyang hindi pumapasok sa klase. Halos masibak na rin siya sa universidad dahil sa kanyang pag-uugali. Maraming beses siyang tinatawagan ni Stephanie. Edith, lumabas naman tayo. Kumusta ka na? Namimiss na kita. Ngunit madalas ay hindi sinasagot ng babae ang kanyang cellphone. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya kayang makita ang kasiyahan na mayroon ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Edith ang isang malaking pagbabago kay Stephanie. Palagi na itong nakasuot ng maluluwag na damit. Hindi na rin ito sumasali sa mga running competition. Isang araw ay hindi na niya napigilan magtanong, "Stephanie, buntis ka ba?" Napahawak sa Stephanie sa kanyang tiyan habang nahihiyang ngumiti. "Oo, buntis ako." Napaluha si Edith. Akala ni Stephanie ay luha yon ng tuwa. Lumapit siya at niyakap ang kanyang matalik na kaibigan. "Ikaw ang una kong sinabihan." Mahigpit din niyang niyakap si Edith. Ngunit ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay hindi bunga ng kaligayahan, kundi bunga ng inggit at ang pag-asang tuluyan ang nawala. Dumating ang araw ng kasal ni Stephanie at Kyle. Napakaganda ng seremonya. Punong-puno ng bulaklak ang simbahan. Masayang nagtipon ang kanilang mga pamilya. At bilang tanda ng kanilang matagal na pagkakaibigan, si Edith mismo ang naging maid of honor. Habang naglalakad si Stephanie sa aisle, hindi niya napansin ang titig ni Edith sa kanya, pati na rin sa asawa niyang si Kyle. Isang titig na puno ng pagsisisi at pananabik. Pagkatapos ng kasal ay nagkaroon ng engrandeng reception. Masayang nagsayawan ng lahat. Ngunit dahil sa sobrang dami ng nainom, nawala ng kontrol si Edith. Habang walang nakakakita, nilapitan niya si Kyle. "Kyle," lumingon ang bagong kasal. "May sasabihin ako." "Ano yun?" Huminga ng malalim si Edith. "Matagal na kitang mahal." Nanigas si Kyle. "Ano?" "Mahal na mahal kita simula pa nung unang araw na makita kita." Hindi makapaniwala si Kyle. "Edith, kasal na ako ngayon." "Alam ko, pero gusto kong malaman mong totoo." Tahimik na tinalikuran siya ni Kyle. Hindi na ito nagsalita. Hindi rin niya sinabi kay Stephanie ang nangyari. Inisip niyang epekto lamang yon ng kalasingan. Ngunit kinabukasan ay muli siyang tinawagan ni Edith. "Kyle, pwede ba tayong magkita?" Nagkita sila sa isang maliit na cafe. Tahimik silang nagkatitigan. "Naalala mo bang sinabi ko kagabi?" Tanong ni Edith. Oo." "At wala akong binabawi. Alam kong hindi mo ako mahal, pero gusto kong malaman mo, hindi na mawawala ang nararamdaman ko para sa'yo." Hindi na muling nagsalita pa si Kyle. Habang papalayo si Edith, isang bagay ang hindi niya napansin. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang awa ang naramdaman ni Kyle para sa kanya. May maliit ng binhing na itanim sa kanyang isipan. At ang munting binhi na yon ang magiging simula ng pinakamalaking trahedyang daranasin ni Stephanie. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal, isinilang ang panganay ni Stephanie at Kyle. Pinangalanan nila itong Tom. Mula nang maging ina si Stephanie, halos buong mundo na niya ang kanyang anak. Bawat iyak nito sa madaling araw ay agad niyang pinupuntahan. Kahit kulang sa tulog, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, sapat nang makita ang ngiti ng kanyang anak upang mapawi ang lahat ng pagod. Samantala, nagsimula namang abutin ni Kyle ang kanyang mga pangarap. Sa halip na sundin ang nais ng kanyang ama na magnegosyo ng retail business, nagtayo siya ng sarili niyang sports complex.
May boxing gym, fitness center at maliit na cafe para sa mga manonood at atleta. Hindi nagtagal ay naging matagumpay ang negosyo. Dumami ang kanilang kliyente, lumaki ang kanilang kita, at nakabili sila ng isang malaking bahay na matagal na nilang pinapangarap. Akala ni Stephanie, yun na ang simula ng kanilang masayang habang buhay. Ngunit hindi niya napansing habang lumalaki ang kanilang bahay, unti-unti namang lumiliit ang pagitan ng kanilang mga puso. Habang lumalaki si Tom, naging abala si Kyle sa negosyo. Madalas itong umuwi ng gabi, kuminsan ay hindi na sila sabay kumakain. Si Stephanie naman ay bumalik sa kanyang propesyon bilang economist matapos ang maternity leave. Hindi niya gustong buong buhay ay nasa bahay lamang. May malaking kumpanya ang nag-alok sa kanya ng mataas na sahod bilang senior economist. Nang malaman yun ni Kyle, agad niya itong kinausap. Doon ka na lang magtrabaho sa opisina ko. Mas madali kung magkasama tayo. Ngunit umiling si Stephanie. Mahal, gusto kong magkaroon ng sariling career. Araw-araw na tayong magkasama sa bahay. Gusto ko rin namang lumabas at gamitin ang pinag-aralan ko. Tahimik si Kyle. Hindi siya natuwa sa naging desisyon ng asawa. Ngunit hindi niya na ito pinigilan. Hindi alam ni Stephanie na ang simpleng desisyon na yon ang magiging simula ng lahat. Samantala, unti-unti ring nagbago ang buhay ni Edith. Nagpakasal siya sa isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Simple lamang ang naging kasal, hindi grande ngunit maayos ang kanilang pagsasama. Sa paningin ng lahat, tila tuluyan na niyang nakalimutan si Kyle. Ngunit ang katotohanan, hindi kailanman nawala ang kanyang nararamdaman. Madalas pa rin siyang bumisita sa bahay ni Stephanie. Nagdadala ng pagkain, nakikipaglaro kay Tom, at nakikipagkwentuhan na parang walang nangyari noon. Masaya si Stephanie. Akala niya ay bumalik na ang dati nilang pagkakaibigan. Hindi niya alam na bawat pagbisita ni Edith, may iba pang dahilan. Isang gabi, inimbitahan ni Stephanie ang mag-asawa para sa simpleng salo-salo sa kanilang tahanan. Habang abala si Stephanie sa kusina, nagkakwentuhan naman ang mga lalaki sa sala. Maya-maya lamang ay nakatulog sa sofa ang asawa ni Edith matapos uminom ng alak. Tahimik ang buong bahay. Lumabas si Edith sa balkonahe upang magpahangin. Hindi agad nagtagal ay sumunod naman si Kyle. Nagkatitigan sila. Mahabang katahimikan ang namagitan hanggang sa si Kyle mismo ang unang nagsalita. Edith, Napatingin ang babae. yung sinabi mo noon, hindi pa rin ba nagbabago? Napangiti si Edith. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi. Sinabi ko na sa'yo noon habang buhay kitang mamahalin. Napalunok si Kyle. Hindi na siya nakapagsalita. Unti-unting lumapit si Edith. Alam kong mali ito, pero hindi ko kayang magsinungaling. Bawat araw, ikaw pa rin. At bago pa makapag-isip si Kyle, hinalikan siya ni Edith. Sa pagkakataong yon, hindi na siya umiwas. Yon ang gabing tuluyang nabasag ang tiwala sa loob ng tahanan ni Stephanie. Makalipas ang ilang araw, may inihain si Kyle na alok kay Edith. Naghahanap ako ng makakatulong sa paperwork ng sports complex. Gusto mo bang dito na magtrabaho? Hindi na nagdalawang isip si Edith. Oo naman. Alam niyang hindi lamang trabaho ang naghihintay sa kanya. At tama nga siya. Habang nasa opisina sila araw-araw, lalong lumalalim ang kanilang lihim na relasyon. 6 na buwan silang nagpatuloy sa pagtataksil. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging kampante si Edith. Ngunit dahil hindi siya kasing husay ni Stephanie sa accounting at financial management, sunod-sunod ang kanyang pagkakamali sa mga dokumento. Madalas ay si Stephanie pa mismo ang sumasalo sa mga pagkakamaling yon. Kapag may napapansin siyang mali sa records ng sports complex, tahimik niya itong inaayos. Isang araw ay napansin yon ni Edith. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Ngumiti lang si Stephanie. Magkaibigan tayo. Ayoko naman na mapagalitan ka. Napayuko si Edith. Sandali lamang siyang nakonsensya. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Sa isip niya, hindi sapat na makuha ko si Kyle. Kailangan mawala rin sa kanyang lahat. Kasabay nito ay nagsimula siyang gumawa ng isang napakadelikadong plano. Plano na hindi lamang sisira sa pagsasama ni Stephanie at Kyle, kundi magdadala rin kay Stephanie sa isang lugar
na hindi niya kailanman inakalang mararating. Lumipas pa ang mga buwan, patuloy ang pagtataksil. Sa harapan ni Stephanie ay mabait silang dalawa. Ngunit kapag nakatalikod, magkasama silang nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Hindi alam ni Stephanie na siya mismo ang pinakamalaking hadlang sa kaligayahang gustong buuin ng dalawa. At ang hadlang na yon, kailangan nilang alisin. Malapit ng bagong taon, abalang sports complex ni Kyle sa pagbili ng mga bagong kagamitan para sa pagpapalawak ng negosyo. Bilang pansamantalang namamahala sa mga dokumento, si Edith ang nakipag-usap sa supplier. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba siyang balak. Sa halip na bumili ng dekalidad na kagamitan, nakipagsabuatan siya sa isang illegal na supplier. Mas mura ang mga kagamitan, walang tamang papeles, at kapalit nito ay malaking komisyon ang mapupunta sa kanya. Hindi lamang libo, kundi daan-daang libong piso. Ngunit may isang problema, kailangan ng pirma ng chief accountant. At hindi maaaring pangalan ni Edith ang lumabas sa kontrata. Kailangan niya ng ibang taong sasalo sa lahat ng sisi. At isa lamang ang perpektong biktima, si Stephanie. Isang umaga ay nagkunwari si Edith na may sakit. Tinawagan niya si Stephanie. Steph, pwede bang ikaw munang pumunta sa opisina ni Kyle? Masama talagang pakiramdam ko. Wala lang akong ilang dokumentong kailangang mapirmahan. Hindi nagdalawang isip si Stephanie. O sige, ako nang bahala. Habang papunta siya sa opisina, may natanggap siyang mensahe mula sa hindi kilalang account. May kalakip itong litrato. Pagkabukas niya, parang huminto ang mundo. Nakita niya si Kyle na nakahiga sa kama. May katabi itong babae. Hindi man kitang mukha ng babae. Kitang-kita ang mga bisig nitong nakayakap sa kanyang asawa. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makahinga. Agad niyang tinawagan ng numero. Ngunit naka-turn off na ito. Paulit-ulit niyang tinitigan ang larawan. Hindi niya alam kung sino ang babae. Pero isang bagay ang sigurado. May ibang babae si Kyle. Halos wala na sa sarili si Stephanie nang makarating sa opisina. Steph, nandyan ka na ba? Nandyan na bang mga papeles? Tanong ni Edith habang kunwari hinihingal. Oo. Pakipirmahan mo na lang Hindi na binasa ni Stephanie ang kontrata. Hindi niya naisip ang kanyang propesyon. Hindi niya naalala ang pagiging maingat sa bawat dokumentong kanyang hinahawakan. Ang nasa isip niya lamang ay ang litrato at ang posibilidad na niloloko siya ng kanyang asawa. Sunod-sunod niyang pinirmahan ang lahat. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Habang nakatingin si Edith sa papalayong sasakyan ni Stephanie, dahan-dahan siyang napangiti. Salamat, kaibigan. Makalipas ang ilang linggo, isang malagim na insidente ang nangyari sa sports complex. Habang ginagamit ang isa sa mga bagong kagamitan, bigla itong nasira. Malubhang nasugatan ang anak ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Isa-isang sinuri ang lahat ng kontrata, mga resibo, permit, supplier. Hanggang sa dumating sila sa dokumentong may pirma ni Stephanie. Lahat ng ebidensya sa kanya nagturo. Hindi makapaniwala si Stephanie nang arestuhin siya. Anong ibig sabihin nito? Wala akong ninakaw. Wala akong ginawa. Ngunit tila wala nang gustong makinig. Sa korte, ipinakita ang lahat ng papeles. Nandoon ang kanyang pirma. Nandoon ang kanyang pangalan bilang responsable sa transaksyon. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag. Hindi ko alam ang laman ng kontrata. Hindi ko to binasa. Ngunit para sa hukom, isa lamang ang mahalaga. Siya ang pumirma. Habang umiiyak si Stephanie sa loob ng korte, tumayo si Edith upang tumistigo. Mahinhin ang kanyang boses at tila puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Napansin ko po ang kakaibang kilos na Stephanie nung mga panahong yon. Parang gusto niyang kumita ng malaking pera. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie. Edith, bakit mo sinasabi yan? Ngunit nanatiling kalmado ang babae. Wala akong dahilan para magsinungaling. Kaibigan ko siya. Masakit man, kailangan kong sabihin ng totoo. Napapikit si Stephanie. Hindi niya akalaing ang taong itinuring niyang kapatid ang mismong sisira sa kanyang pangalan. Mas masakit pa roon ang ginawa ni Kyle. Tumayo ito bilang saksi. Sa halip na ipaglaban ang kanyang asawa, pinaniwalaan nito ang lahat ng sinabi ni Edith. Naniniwala akong si Stephanie ang may pananagutan. Parang dinurog ang puso ni Stephanie. Kyle,
Kilala mo ko, hindi ko kayang gawin yan. Ngunit malamig lamang ang naging sagot ng lalaki. Nasa account mo napunta ang pera. Hindi kita mapapaniwalaan. Hindi alam ni Kyle na matagal nang nailipat ni Edith ang perang ninakaw sa account na Stephanie gamit ang mga peking transaksyon. Lahat ay maingat na pinagplanuhan. Lahat ay isinagawa ng walang kapansin-pansin. At naging matagumpay ang kanyang plano. Nang matapos ang paglilitis, ibinaba ng hukom ang hatol. Stephanie Farah, ikaw ang napatunayang nagkasala. Ikaw ang hahatulan ng pagkakabilanggo. Napahagulgol si Stephanie. Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa kanyang anak. Tom, mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga magulang bago siya tuluyang dalhin ng mga gwardya. Anak, huwag kang susuko. Maniniwala kaming babalik ka. Habang papalayo siya, nakatingin lamang si Kyle. Walang luha, walang yakap, walang kahit na anong pagtatanggol. Ilang buwan lamang ang lumipas, tuluyan siyang hiniwalayan ni Kyle. Mas masakit pa ron, pinawalang bisa rin ang kanyang karapatang maging ina ni Tommy. At hindi nagtagal, nagpakasal sina Kyle at Edith. Nalaman lamang yun ni Stephanie habang siya ay nasa piitan. Dinalaw siya ni Edith. Suot nito ang mamahaling alahas na dati pinapangarap lang niya. Mayabang itong umiti. Bakit mo ginawa to sa akin? Umiiyak na tanong ni Stephanie. Bakit? Napabuntong hininga si Edith. Dahil pagod na akong ikaw lagi ang masaya. Ikaw ang may pinakamagandang grades. Ikaw ang may lalaking minahal ko. Ikaw ang may pamilya. Ngayon, akin na silang lahat. Hindi na napigilan ni Stephanie ang kanyang sarili. Sinugod niya si Edith, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga gwardya. Bago tuluyang umalis, inilabas ni Edith ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang mga maraming litrato. Mga larawang magkahalikan sila ni Kyle. Mga larawang matagal na palang kinukunan habang lihim silang nagkikita. Doon lamang napagtanto ni Stephanie ang buong katotohanan. Hindi aksidente ang lahat. Hindi pagkakamali. Hindi rin simpleng pagtataksil. Isa yung planong matagal nang inihanda ng taong itinuring niyang kapatid. At sa loob ng malamig na selda, habang tahimik siyang umiiyak sa dilim, isa lamang ang paulit-ulit niyang ipinangako sa sarili. Babalik ako at babawiin ko ang anak ko. Mula nang makulong si Stephanie, iisa lamang ang naging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Hindi paghihiganti, hindi galit, kundi ang pangarap na mayakap muli ng kanyang anak. Sa loob ng kulungan ay hindi naging madali ang kanyang buhay. May mga bilanggong madalas siyang inaasara. May mga pagkakataong sinasadya siyang itulak habang nasa pila. Kung minsan ay sinisimulan pa siya ng away. Ngunit hindi siya kailanman lumaban. Isang araw, matapos siyang masuntok ng isang kapwa bilanggo, nilapitan siya ng isa pang preso. Bakit hindi ka gumaganti? Pinunasan ni Stephanie ang dugo sa kanyang labi bago siya mahinang umiti. Kung papatol ako, madadagdagan ang sentensya ko. Mas tatagal akong hindi makikita ang anak ko, kaya titiisin ko na lang. Hindi na nakapagsalita ang babaeng bilanggo. Doon niya nakita kung gaano kalakas ang isang ina. Habang nakakulong, naghanap ng abogado ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ng abogado ang dapat niyang gawin kapag nakalaya siya. Kapag nakalabas ka, magpakita kang nagbago. Maghanap ka agad ng trabaho. Panatilihin mong malinis ang pangalan mo. Kapag napatunayan mong kaya mong bumangon, may malaking posibilidad na maibalik sa iyo ang kustodiya ng anak mo. Mahigpit na tumango si Stephanie. Gagawin ko ang lahat. Ayokong lumaki ang anak kong iniisip na iniwan ko siya. Mula noon ay lalo niyang pinagbutihan ang kanyang asal sa loob ng kulungan. Nag-ehersisyo siya araw-araw, nagbasa ng mga batas, at naghanda para sa araw ng kanyang paglaya. Paglabas niya sa kulungan ay agad siyang nagsimulang maghanap ng trabaho. Ngunit halos lahat ng kumpanya ay tumanggi. Hanggang sa isang malaking kumpanya ang tumanggap sa kanya bilang janitress. Doon niya unang nakilala ang direktor na si Frank Nathanson. Hindi siya hinusgahan ni Frank. Hindi rin niya tinanong kung ano ang nangyari noon. Ang mahalaga lamang dito ay kung anong klaseng tao si Stephanie sa kasalukuyan. Sa unang mga linggo ay pinagchismisan pa rin siya ng mga empleyado. Ngunit nanatili siyang tahimik. Patuloy lang siyang nagtrabaho. Isang gabi, nadatnan niyang nahihirapan ang batang empleyadong sa Emma sa paggawa ng financial report.
Ate Stephanie, hindi ko talaga maintindihan tong spreadsheet. Ngumiti si Stephanie. Halika, ipapakita ko. Sa loob lamang ng ilang minuto ay natapos niya ang problemang ilang oras nang iniisip ni Emma. Nagkataon na dumating naman si Frank. Tahimik nitong pinanood ang eksena. Nang malaman niyang economist pala sa Stephanie at dating may mataas na posisyon sa accounting, agad niyang ipinakuha ang buong record nito. Matapos niyang mabasa ang lahat ng dokumento, napailing siya. Napakahusay niyong espesyalista. Sayang kung habang buhay siyang magwawalis. Makalipas ang ilang linggo ay may isang malaking negosyong inalok sa kumpanya. Lahat ng executive ay pabor sa kontrata. Maliban kay Frank, may kung anong bumabagabag sa kanya. Habang nililinis ni Stephanie ang opisina, napansin niyang nakabukas ang kontrata sa mesa. Hindi niya sinasadyang mabasa ang ilang bahagi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sir, napatingin si Frank. Kapag pinirmahan niyo to, malulugi ang kumpanya. Nagulat ang direktor. Paano mo nasabi? Isa-isang ipinaliwanag ni Stephanie ang mga nakatagong probisyon sa kontrata. Mga kondisyong magpapabayad ng napakalaking danyo sa kumpanya kahit hindi sila ang may kasalanan. Habang nagsasalita siya, lalong humanga si Frank. Kinabukasan ay isinama niya si Stephanie sa pulong ng Board of Directors. At sa harap ng lahat, ipinaliwanag nito ang bawat panganib ng kontrata. Walang nakapagsalita. Doon nila natuklasang ang Deputy Director na si Mr. Larson ay lihim palang nagpaplano na pabagsakin ang kumpanya upang siya ang pumalit kay Frank. Agad itong natanggal sa trabaho at sa araw ding yon, may ginawa si Frank na ikinagulat ng lahat. Simula ngayon, si Stephanie ang bago kong executive assistant. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado. Ang babaeng ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay naglilinis ng sahig. Ngayon ay katabi na ng direktor sa bawat meeting. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang husay. Habang magkasama silang nagtatrabaho, unti-unting nakilala ni Frank ang tunay na Stephanie. Isang babaeng tapat, masipag at handang magsakripisyo para sa pamilya. Isang gabi ay ikinuwento ni Stephanie ang buong nangyari sa kanyang buhay. Pati ang pagtataksil ni na Kyle at Edith. Tahimik lamang siyang pinakinggan ni Frank. Pagkatapos ay sinabi nitong, Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kitang maibalik ang anak mo. Tinupad niya ang kanyang pangako. Kumuha siya ng pinakamahusay na abogado para kay Stephanie. Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Sa pagkakataong yon ay marami na ang nagbago. Nalugi ang negosyo ni Kyle matapos niyang gastusin ang halos lahat ng kanyang pera sa pagpapagamot sa kanyang ama. Sa kasamaang palad ay hindi rin ito nabuhay. Pagkatapos ng pagkaka-bankrupt ay iniwan din siya ni Edith. Tinangay nito ang natitira nilang pera at sumama na sa ibang lalaki. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Kyle ang sakit na minsan niyang ipinadama kay Stephanie. Sa korte ay buong tapang na humarap si Stephanie. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ipinakita rin ni Frank at ng kanyang abogado ang mga patunay na isa na siyang respetadong empleyado at may malinis ng record matapos makalaya. Ngunit ang pinakamahalagang saksi ay si Tom. Pagpasok pa lang niya sa silid ay agad niyang nakita ang kanyang ina. "Mommy!" Hindi napigilan ng bata ang kanyang sarili. Tumakbo siya at mahigpit na yumakap kay Stephanie. Humagulgol silang mag-ina. "Ayoko na pong mahiwalay kay Mommy. Gusto ko na pong umuwi sa kanya." Tahimik na napaluha maging ang hukom. Maya-maya'y ibinaba nito ang kanyang pasya. Batay sa kagustuhan ng bata, sa kakayahan ng ina na muli siyang alagaan, at sa ebidensyang iniharap sa korte, ibinabalik kay Stephanie ang kustodiya ni Tom. Parang nabunutan ng napakalaking tinik si Stephanie. Sa wakas ay nayakap niyang muli ang anak na halos 2 taon niyang hindi nakita. Pagkalabas nila ng korte ay nilapitan sila ni Kyle. Nakayuko ang ulo nito. Patawarin mo ko. Nagkamali ako. Ngayon ko lang nalaman na si Edith ang tunay na may kasalanan. Tama ka nun, pero hindi kita pinaniwalaan. Tahimik na tumingin sa Stephanie sa dating asawa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pinatawad na kita. Pero hindi na ako babalik. Nasira ng tiwala at yun ang pinakamahirap ibalik." Tumango si Kyle. Alam niyang huli na ang lahat. Ngunit bago siya umalis, ay nagsalita pa si Stephanie. "Hindi ko ipagkakait si Tommy sa'yo. Anak mo pa rin siya. Karapatan niyang magkaroon ng ama." Napayuko si Kyle habang tahimik na lumuha.
Ngayon niya lamang naunawaan ang halaga ng babaeng minsan niyang ipinagpalit. Habang lumilipas ang mga buwan ay lalo pang naging malapit si Stephanie sa anak ni Frank na si Francis. Mahal na rin siya ni Tommy. Isang araw ay diretsahang nagtanong ang bata. "Mommy, pwede bang maging daddy ko na si Tito Francis?" Nagkatinginan ng dalawa bago sila parehong natawa. Hindi nagtagal ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Makalipas ang 1 taon ay ikinasal sila sa isang simpleng seremonya kasama ang kanilang pamilya. Naroon din si Kyle at ang kanyang ina upang batiin ang bagong mag-asawa. Wala nang galit, wala nang sama ng loob, tanging paggalang na lamang sa isa't isa. Kalaunan ay biniyayaan sina Stephanie at Francis ng 2 magagandang anak na babae. Naging masaya ang kanilang pamilya. At sa bawat umagang gigising si Stephanie, lagi niyang ipinapaalala sa sarili ang isang mahalagang aral. Hindi hadlang ang madilim na nakaraan upang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Kung minsan, kailangan munang mawala ang lahat upang maibigay ng Diyos ang buhay na tunay na nararapat para sa atin. Laging tatandaan, hindi lahat ng taong malapit sa atin ay tunay na may mabuting hangarin. May mga taong kayang magsuot ng maskara ng pagkakaibigan habang unti-unti tayong sinisira. Ngunit gaano man kabigat ang pagtataksil, gaano man kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan, laging may pagkakataon para bumangon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makaganti sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang maipakita na kaya nating maging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Tulad ni Stephanie, ang katapatan, pagtsatsaga at pagmamahal sa pamilya ang naging susi upang mabawi niya ang lahat ng nawala at matagpuan ang kaligayahan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.